Ako po si Lita, 29 years old. Sa edad kong to, meron po akong karanasan na hindi ko alam kung hanggang kailan mananatili sa aking isipan. Nangyari ang lahat ng ito nung nag-away ang asawa ko sa mismong ama ko. At para malinaw sa inyong lahat, ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Lita, pwede ba? Kausapin mo ang asawa mo ha. Hindi ko gusto ang ugali niyang pinapakita niya. Hindi porket hindi ako nagsasalita. Ganyan na lang ang mga ginagawa niya. Tingnan mo na lang ang ginagawa niya ngayon. Ang aga-aga, Lita. Hayan, lasing na naman siya. Hanggang kailan ba ganyan? Hindi man lang ba mahiya? Hindi man lang marunong makiramdam? Palamunin na nga, ganyan pa. Alam mo, kung ganyan lang ang ginagawa ng asawa mo, kailangan mo nang mamili. Lita, ako na iyong ama o yung asawa mong puro na lang problema ang binibigay. Kung ako ang pipiliin mo, palayasin mo ang asawa mo. Pero kapag ang asawa mo naman ang pinili mo, lumayas kayong dalawa. Ayaw kong magbuhat ng problema, Lita. Siguro naman naintindihan mo ko. Ang galit na sabi ng aking ama. Papa, wag naman sanang ganyan. Bakit po kailangang mamili po ako sa inyo? Alam niyo naman na mahal ko kayong pareho. Mahalaga kayong dalawa. Papa, pag-usapan na lang natin to. Hayaan nyo, kakausapin ko ang asawa ko. Ang sagot ko naman. Lita, kilalang kilala mo na ako. Kung ano ang sinabi ko, yon ang masusunod. Kung sinabi kong mamili ka sa aming dalawa, yan ang gagawin mo. Matagal na akong nananahimik, kaya ito na ang tamang panahon para mailabas ko naman ang sama ng loob ko dyan sa magaling mong asawa. Ang wika ni Papa. Nung time na yun, hindi na ako sumagot pa. Tama kasi ang sinabi ng aking ama. Kung ano ang sinabi niya, yun ang masusunod. Ito rin kasi ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Mama. Dahil na rin sa ugali ni Papa. Masyadong ma-pride. Hindi man lang marunong magpakumbaba. Pakiramdam ni Mama, nasasakal siya sa aking ama. Kaya yun, naglayas siya. Kinuha niya ang dalawang kapatid ko. Ayaw ko kasing sumama sa kanila. Kahit ganon yung ama ko, naawa ko sa kanya. Umaasa pa rin kasi akong magbabago siya balang araw. Kaya lang, mukhang hindi na ito magbabago pa. Mahal na mahal ko ang aking ama. Mahalaga siya sa akin. Kaya lang, may asawa na ako. Ayoko ding makipaghiwalay sa asawa ko. Siguro naman, maintindihan ni Papa ang maging desisyon ko. Yung mahimbing na tulog ng asawa ko noon. Hating gabi na nung nagising. At nung nagising na siya, dito ko na kinausap ng maayos. At ang sabi ko sa kanya, Tony, buti naman at gising ka na. May sabihin kasi ako. Sana huwag kang magalit ha. At mas lalong huwag mo nang kausapin pa ang ama ko tungkol dito. Sa katunayan, kinausap niya ako at pinamili niya ako
Kung sino daw sa inyong dalawa ang pipiliin ko. Alam mo, para akong naiipit sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato. Kung siya daw ang pipiliin ko, kailangan daw na umalis ka na dito. At kung ikaw naman daw ang pipiliin ko, tayong dalawa ang aalis dito sa bahay niya. Alam mo, Tony, mahalaga kayong dalawa sa akin. Kaya lang, may asawa na ako eh. At kailangang hindi na siya yung masusunod. Hindi na ako minor de edad. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Tony, ikaw ang pipiliin ko. Kaya bukas na bukas din, aalis na tayo. Hindi ako papayag na maghiwalay tayo nang dahil lang sa aking ama, ang wika ko. Ganyan ang mga sinabi niya sa'yo. Grabe naman. Pero alam mo, Lita, nung bago pa lang tayo, ramdam ko nang hindi ako gusto ng papa mo. Aaminin ko sa'yo, gusto ko na rin sumuko dahil habang tumatagal, lalong umiinit ang dugo niyo sa akin. Mahal kita, Lita. Kaya hindi ako umaalis. Tinitiis ko ang lahat. Salamat ha, dahil pinili mo ko. Hayaan mo, pag nasa bahay na tayo ng mga magulang ko, magsusumikap ako. Ipapakita ko sa ama mong mali ang iniisip niya. Pangako yan, Lita, ang sagot ng asawa ko. Salamat, Tony. Salamat talaga. Dahil sa sinabi mong magbabago ka na, ang wika ko naman. Nung nag-usap kami ng asawa ko, gusto ko siyang sumbatan. Ilang beses na kasing nangako, pero hindi naman niya tinutupad yung mga sinasabi niya. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, naniniwala akong magbabago pa rin siya. At tumaasa akong tuparin na niya yung mga pangako niya sa akin. Umalis nga kami sa bahay ng ama ko at masama ang loob nito. Nagalit siya dahil makasarili daw ako. Hindi ko daw iniisip na wala siyang makasama sa bahay niya. Sinubukan kong magpaliwanag sa kanya, pero hindi man lang niya ako naintindihan. No choice ako. Sa kanilang dalawa, nagwagi ang asawa ko. Sumama ako sa kanya at tumira kami sa bahay ng mga biyenan ko. Ang buong akala ko noon, magiging maayos ang buhay namin sa poder ng mga magulang ng mister ko. Hindi naman pala. Dun sa bahay ng ama ko, problema ng asawa ko ang aking ama. Ganun din ang nangyari sa akin. Problema ko din yung binan kong babae. Dahil bukod sa magaling uminom ng alak, may nababalitaan akong lalakero pa daw ito. Kabaliktaran sa biyanan kong lalaki. Dahil mabait siya. Wala man lang siyang bisyo. Driver sa isang sikat na kumpanya. At tuwing hapon na ito, umuwi. Pagkalipas ng ilang buwan na pamamalagi namin sa bahay ng mga binan ko, napapansin kong mas lalong lumala ang ginagawa ng aking binan na babae. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at kinausap ko na ang asawa ko. Tony, bakit ganun? Problema ko kasi ang mga magulang mo, lalo na yung nanay mo. Hindi man lang ba naawa sa ama mo? Kayod kalabaw na yung ginagawa niya para lang may panggastos dito sa bahay. Hindi man lang ba nakakonsent siya? Sana dumating na yung araw na magbago na kayong mag-ina. Maawa naman kayo sa amin. Kayo na lang
ang palagi naming iniintindi. Wala na kayong puso. Ang galit na sabi ko. Hay naku, Lita. Napakadrama mo talaga kahit kailan, no? Anong magagawa ninyo kung ganitong buhay na yung gusto namin ni Inay? May naisip ako para hindi ka na magsalita ng kung ano-ano dyan. Ano kaya kung sumama ka na lang sa amin? Total, wala naman tayong anak eh. Wala tayong iniisip na bubuhayin. Sa madaling salita, Lita, malayang-malaya tayo. Gawin lang natin yung mga gusto nating gawin para mag-enjoy tayo sa buhay. Kilala mo na ako. Ayaw ko ng boring na buhay, Lita. Kung iniisip mong kayang-kaya mo akong kontrolin, nagkakamali ka. Hindi mo ako kayang pigilan, Lita. Nagsasayang ka lang ng oras. Ang sagot ng asawa ko. Ganun ba yun, Tony? Nasaan na yung mga pangako mo? Yung pangako mong magbabago ka, kuno. Ito ba ang pagbabagong sinasabi mo? Hindi ka naman nagbago eh. Mas lalong lumala ang ugali mo. Kung alam ko lang na ganito pala ang gagawin mo, sana hindi na lang ikaw ang pinili ko. Hindi mo man lang binigyan ng halaga ang pagpili ko sa iyo. Ayaw ko na, Tony. Babalik na lang ako sa aking ama. Ang wika ko. Yan ba ang gusto mong mangyari, Lita? Di bumalik ka. Hindi kita pipigilan. Umalis ka na. At para sabihin ko sa iyo, hindi ka naman kawalan sa buhay ko eh. Dahil hanggang ngayon, hindi mo pa ako nabibigyan ng anak. Mas masaya pa ako kung umalis ka na. Naintindihan mo? Umalis ka na. Ang galit na tura nito. Dahil sa sobrang galit ko sa asawa ko, pumasok ako sa kwarto at nagkulong ako doon. Hindi ako lumabas hanggang sa maghating gabi na. Maya-maya pa ay narinig kong bumukas ang pintuan. Hindi ako gumalaw sa aking higaan dahil siguradong asawa ko ang papasok doon. Kaya lang, nagtataka ako nung naramdaman kong may tumabi. Hindi kasi siya amoy alak. Ang iniisip ko pa nga noon, baka hindi na ito uminom pa. Pero ang labis kong ipinagtataka ay yung paghawak niya sa akin. Iba eh. Hindi ganong kaingat ang paghawak ni Tony na asawa ko. Parang takot na hindi ko maipaliwanag yung paghaplos niya sa akin. Sa bawat hawak niya, aminin kong iba ang aking nararamdaman. Kaya naman, bumangon ako at laking gulat ko nung nakita ko ang biyanan ko sa aking tabi. Oo, tama po ang narinig ninyo. Si biyanan ang pumasok sa kwarto naming asawa. Tay, ano pong ginagawa mo dito? Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Lita, magkasama tayo sa isang bahay. Kaya, alam na alam ko ang mga nangyayari. Hindi ka na masaya sa asawa mo. At alam mong ganun din ako sa asawa ko. Dahil nag-e-enjoy sila sa mga buhay nila. Samantalang tayo, heto, nalulungkot. Pinapasan natin ang problemang binibigay nila. Lita, nandito ako ngayon para ibigay ko sana ang saya na matagal nang hindi mo nararamdaman dahil sa ginagawa ng magaling mong asawa at pati na rin ang asawa ko.
Kung kaya nilang magpakasaya na hindi nila tayo kasama, pues ipapamukha natin sa kanila na kayang-kaya din natin maging masaya na tayo lang ang sambit ng aking biyanan. Tay, mali po ang iniisip mo. Hindi ho maganda yan. Hindi po yan makakatulong sa atin. Magkakasala lang po tayo sa binabalak mong gawin. Kung gusto mong gawin yan, huwag po ako. Maraming mga babae ang pwede mong pagpilian, ang sambit ko. Nung mga sandaling yun, sasagot pa sana ang biyanan ko. Kaya lang, bigla na kaming natigilan dahil sa biglang pagpasok ng asawa ko. At gaya ng dati, lasing na naman ito. At dahil sa lasing ang asawa ko, hindi niya napansin na katabi ko ang ama niya sa kama. Nasa bandang kanan ang biyanan ko, kaya nasa kaliwa naman ang asawa ko. Pagkalipas ng ilang saglit, nakatulog na ang lasenggero kong mister. Habang humihilik ang asawa ko, malikot na rin ang mga kamay ng ama nito. Hindi ko na ito kayang pigilan pa. Sa madaling salita, nagpaubaya na ako sa kanya. Galit ang nag-udyok sa akin para magpatangay sa biyanan ko. Galit ako sa asawa ko dahil ganun ang ginagawa niya. Natapos ang eksenang hindi namin inaasahan sa tabi mismo ng mister ko. Pagkatapos ang pangyayaring yun, parang nagising ako sa isang katotohanan. Alam kong malabong magbago na ang asawa ko. At ayaw kong panghabang buhay na lang akong magpapakamartir. Kaya naman, agad na akong nag-empake. Hindi ko na hinintay na masikatan pa ako ng araw sa bahay ng mga biyanan ko. Alam ko kasing uulit-ulitin yun ng biyanan ko. Uulitin niya yung ginawa niyang panunokso. Hindi naman ako papayag na maging parausan lang ang papel ko sa bahay na yun. Sinusukan na ako ng asawa ko. Ayaw ko nang ipagsiksikan pa ang sarili ko sa kanya. Naglayas nga ako at bumalik ako sa poder ng ama ko. At sa aking pagbabalik sa bahay ng ama ko, buong puso naman niya akong tinanggap. Kahit na nung umpisa, nagalit siya. Lumamig din ang galit ng aking ama. At muli kaming nagsimula ng panibagong buhay na kaming dalawa lang. Sa ngayon, masaya kaming mag-ama. Kahit na wala kaming parehong love life. Ang mahalaga, hindi na ako nakatali sa ex kong walang silbi. Ayokong panghabang buhay na ganun na lang ang buhay ko. Kaya mas pinili ko ng single. Kahit papano, masaya naman ako. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Lita.